Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw po sa inyo lahat. Purihin ng Panginoon sa araw nito at tayo po'y magbulay-bulay ng kanyang salita. Sa Colossians chapter 1 verse 9 ay sinasabi ganito, "Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming idinadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu." Pinagpala na po tayo ng kanyang mga salita. Mga kapatid, ngayong araw na ito, tayo po ay harap sa isang napakahalagang tanong. Anong uri ng pinuno ang hinahanap ng Diyos? Sa bawat tahanan, sa bawat simbahan, paaralan at pamahalaan, laging may mamumuno. Pero ang pamumuno'y hindi lamang posisyon, ito ay responsibilidad at banal na pagtawag. At ayon sa salita ng Diyos, ang tunay na pinuno ay hindi lang matalino, kundi puspos ng karunungan at pangunawang galing sa Espiritu Santo. Tingnan natin ang talata na ating binasa. Patuloy naming idinadalangin sa Diyos. Ang panalangin ni Pablo ay para sa mga mananampalataya. Si Pablo ay hindi lamang nagturo, siya ay nanalangin. Tandaan natin na ang bawat leader sa simbahan ay dapat maging mapanalanginin. Ang isang leader na hindi marunong manalangin ay isang leader na madaling madapa. Si Nehemias, bago magtayo ng pader, ay nanalangin muna ng buong puso. Matatagpuan po natin ito sa Nehemias 1:4-11. Hindi agad siya kumilos, kundi humingi ng karunungan sa Diyos. Ikaw ba ay nagdarasal bago ka magdesisyon bilang leader ng iyong pamilya, grupo o simbahan? Isa pang bagay doon sa talatang yon ay sinasabi na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban. Mahalaga yung pagkaunawa sa kalooban ng Diyos. Doon po sa verse 9, letter B. Hindi sapat na marunong, dapat alam natin ang gusto ng Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay hindi laging madali, pero ito ang tuwid at tunay na daan. Ang pamumuno na walang pagkaunawa sa kalooban ng Diyos ay tulad ng bulag na ginagabayan ng kapwa bulag. Si Haring Saul ay isang pinuno, tumanggi sa kalooban ng Diyos. Ito po ay sa 1 Samuel chapter 15, siya'y pinalitan ng isang pusong tapat. Ito po ay si David. Bilang isang leader, tanungin mo ang iyong sarili. Panginoon, ano po ba ang gusto ninyong gawin ko? Hindi lang ano ang gusto ko. Kapatid, isa pang bagay na nabasa natin doon sa talatang ating pinagbubulayan ngayon ay sa pamamagitan ng karunungan at pangunawang kaloob ng Espiritu Santo. Karunungan at pangunawa mula sa Espiritu. Ito ay napakahalaga. Ano bang karunungan? Sa English po ay wisdom. Tamang paggamit ng kaalaman. Yun ang kailangan natin. Yung ating karunungan, gamitin natin sa tamang paggamit ng kaalaman. Ganon din ang pangunawa, understanding. Pagkilala kung paano kumilos ayon sa katotohanan. Ayon sa kanyang salita, dahil mismo ang salita ng Diyos ay karunungan at katotohanan. Ang karunungan ng mundong ito ay madalas
mapagmataas. Ang karunungan ng Diyos ay mapagpakumbaba, banal at mapaglingkod. Halimbawa, si Solomon sa halip na humingi ng yaman, humingi ng karunungan. Ito'y matatagpuan natin sa 1 King 3 verse 9. At dahil doon, siya ay pinagpala ng Diyos. Ngayong araw na ito, humingi tayo sa Diyos ng karunungan, hindi para sa sarili, kundi para sa tamang pamumuno sa iba. Ang mga lider sa simbahan ay dapat may discernment, hindi lang mahusay, magsalita, kundi may pusong makadiyos. Mga kapatid, sa panahong maraming leader ang naliligaw, tinatawag tayo ng Diyos upang maging ilaw ng sanlibutan. Hindi tayo dapat mamuno sa sarili nating lakas, kundi sa karunungan ng Espiritu Santo. Ang tunay na pinuno ay hindi lang may boses, siya ay may puso. Ang tunay na leader ay hindi lang nauuna, siya ay nagtuturo ng daan patungo sa Diyos. Muli, salamat sa Panginoon sa kanyang talata upang tayo ay mabuting tagapamuno ng ating tahanan, ng simbahan, o anumang samahan bilang isang mananampalataya. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa iyong salita na nagsisilbing gabay sa amin bilang mga lingkod at pinuno sa araw na ito. Muli naming iniaalay ang aming mga sarili sa iyo. Turuan mo po kaming mamuno ng may takot sa iyo, may kaababaang loob at may pagkaunawa sa iyong kalooban. O Espiritu Santo, kami lumalapit, puspusin mo kami ng iyong karunungan. Gabayan mo ang aming mga pasya, ang aming panalita at ang aming puso. Nawa ang aming pamumuno ay maging pagpapala sa mga taong aming pinamumunuan. Gamitin mo po kami para sa ikalalahati ng iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at dakilang pinuno. Amen, amen, amen.